So yun guys, nagkaroon ako ng booking sa WeMove for the first time. And meron akong napansin na pagkakaiba niya kay Lalamove. So kahapon yung booking ko nun guys. Ang kaso wala akong camera dahil nag-uulan. Kaya hindi ko nakuha ng video. Kaya in-screenshot ko na lang. And tuturo ko kung paano ko siya ginamit. Kung paano ko ginamit yung app. Dahil meron silang pagkakaiba kay guys, Lalamove. Kung para sa akin guys, mas madaling gamitin si Lalamove compared kay WeMove. Medyo nahirapan ako sa umpisa kay WeMove eh. Ayan, so ganyan. Napakita ko na lang yung screenshot. Ganyan yung makikita mo once na nagkaroon ka ng booking kay WeMove. Once na na-accept mo na. And then pinipindot ko yung address guys. Hindi ko hindi lumalabas sa mapa. Hindi ko alam kung paano siya buksan sa mapa. Kahit ilang pindot ko, unlike kay Lalamove, meron ka lang pipindutin ng isa is ipupunta ka na agad sa mapa. Eh dito kay WeMove, hindi. Medyo magulo siya guys. Hindi ko alam kung bug lang ba sa app ni WeMove yun or or ganun talaga siya. Kaya kasi is hindi. Once na i-click mo yung mapa sa taas niya, nakalagay lang doon yung box, which is yung pick up yun guys, and then yung flag is yung drop off. So ang ginawa ko is pinindot ko yung box, and then pinindot ko yung guys, yung mapa sa baba. Hindi gaanong pansin. Actually ilang minuto ko pa siyang pinag-aralan kasi hindi ko ma-open sa sa Google Map. And then ganun lang pala, meron ka lang palang pipindutin sa baba. Pindutin mo yung box, which is yung pick up or yung pupuntahan mo, and then pindutin mo na yung yung direction. Merong nakalagay sa bandang baba lang nung mapa, which is ito, papakita ko dyan sa screenshot, yung direction or kung i-open mo siya sa Google Maps. Yun, so ganun lang pala siya kadali. Sa umpisa lang talaga nalito lang ako, which is hindi ko na-experience yun kay Lalamove nun, na ang bilis kong natutunan kay Lalamove, while kay WeMove is medyo naguluhan ako. Parang medyo mahihirapan kang mag double booking kasi hindi mo alam kung ano yung mga madadaanan mong lugar. Maliban na lang siguro kung taga Manila ka at alam mo yung mga lugar na dadaanan ganun. Pero kung kagaya ko na umaasa lang sa mapa kung ano yung mga madadaanan, ayun, hindi mo alam kung madadaanan mo ba yung lugar kung gusto mong mag double book ganyan. Kaya para sa akin, based on my opinion guys, mas madali para sa akin gamitin si Lalamove app compared kay WeMove app pagdating sa mga double booking ganyan. Yun, bossing. Pero pagdating naman sa kita, syempre WeMove na. Pero mo 10% lang yung kaltas niya, tapos tinanggal pa yung pooling. Although hindi ko alam kung paano yung computation niya ng per kilometer, kung sino ba yung mas mataas sa kanila ni Lalamove. Ang booking kahapon is 134. 3 kilometro yung papunta sa pick up, and then mga kulang-kulang 9 kilometers naman yung papunta sa drop off. So sabihin mo ng kulang-kulang 12, ganyan. 134 pesos. 134 ba yun? O ata 134 pesos ata yun. So ayun, ganyan lang yung guys, ganyan lang yung computation. Try nyo na lang i-compute kung magkano yung per kilometer. So ganyan yung regular ratings ni WeMove sa ganyan kalaki kilometer. Mahabot na guys. So ayun lang, hopefully medyo natulungan ko kayo sa mga baguhan na gumamit kay WeMove app. Sana may natutunan kayo kahit konti lang. Sayang kasi wala akong video kahapon, screenshot lang yung ginawa ko. So nandito na lang guys. Suot na ako ng kapote. Tanggalin ko pa tong aking camera. Maraming salamat guys sa panonood. Please don't forget to subscribe to my channel. Hanggang sa muli. Peace out. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue